Yan. Ayan, amazing morning sa ating lahat. So, another week na naman ang dumating sa atin and ano talaga, standing strong yung mga nandito. Diba? Like every week, talagang gumigising ng maaga. So, I appreciate all of you. So, ayan. So, we are now on our fourth week. Bakit ganun? Yan. We are now on our fourth week, which we called, yun nga, Faith in Action and Faith That Waits Well. So, ang layunin naman natin why we are having this devotion and fellowship is that for us to deepen our relationship with the Lord then, especially as a young entrep, wherein you really need to have faith talaga in this kind of business and industry. Diba? Kasi if you don't have faith, uh, ano kasi, pag wala kang pananampalataya sa ginagawa mo, pwede kang sumuko, pwede kang mag-quit. Tama ba? Diba? So, that's why we need to have this and in order for us na hindi mawala yung path and landas natin if we become successful in life. Diba? So, ayan. We are now on our fourth week, which we called, yan, parang, okay na. And which we called Faith in Action. So, Faith That Waits Well. So, ayan, before I start, tanong ko muna sa inyo. Have you, itong mga set of questions na pwede nyo namang sagutin sa sarili nyo, kasi in relation siya sa i-discuss natin for today. So first is, have you ever prayed for something so deeply but it felt like God was silent for years? Ayan. 'Di ba? Or hindi naman for years. Let's say for weeks or for months. Have you ever prayed for something, pwedeng gamit, pwedeng related sa business, na time ka talaga nananalangin and parang sa tingin mo, tahimik si Lord. Parang sa tingin mo, hindi ka pinapansin at sinasagot ni Lord. Ikaw ba yon? Tapos pangalawa, how do you usually respond when what you're asking from God doesn't come right away? Anong mafe-feel mo or anong response mo? Do you grow bitter or do you grow closer to Him? Kasi we have two Sorry, choices Mentor naman. RG. May slide ka po bang pinapakita? Wala pa. Wala pa. Nag-recording na din po. Ha? Recording. Yes. So, ano yung magiging response natin if in relation dun sa first question, if si Lord hindi agad ibigay yung prayer mo, magiging bitter ka ba or mas lalo kang lalapit sa Kanya? And last question for all of us that you can relate is, what's harder for us? Trusting God when He says yes or trusting Him when He says wait? Ayan. So, sa buhay natin talaga, faith requires patience. Ayan. Kailangan alam natin to. Kailangan pakinggan natin to kasi patience is one of a virtue not just sa network building or as a human being but also then in the spiritual realm. Kasi kung wala kang patience, kung hindi ka marunong maghintay, 'di ba? Walang mangyayari sa iyo. Yung tipong malapit ka na makarating dun sa patutunguhan mo. Yung diamante, ayun, malapit na, konting hintay na lang. Sabi ni Lord, maghintay ka na lang ng 1 linggo dahil mainipin ka. Hindi ka naghintay, ayun, nawala. So may mga moments tayo ng mga ganun, wherein, though ako, guilty din naman ako na may mga times na impatient tayo, tama ba? Na minsan, papatanong tayo, Lord, ito naman, nananalangin naman ako, bakit humihingi naman ako sa'yo, bakit ang tagal, bakit parang hindi mo na pinapakinggan. Pero guys, I just want to encourage you that God's timing is always perfect. Hindi natin siya pwedeng questionin na, Lord, bakit ang tagal? Lord, bakit parang hindi na? We cannot God's question sovereignty and timing sa buhay natin.
Kasi maybe sa atin, delay, pero kay Lord, perfect yon. And I just want to encourage you na God's timing is always perfect. And bakit ko natanong to? Because this kind of questions is or will connect with the story that we will talk about in the biblical figure. So, but before that, ayan. But before that, ayan. So, ito yung we are on our 4th week which we call Faith That Waits Well. Tama ba? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kwento sa 1 Samuel. So, basically, ang kwento ni Hannah. Ayan. So, si Hannah is nagpe-pray for a child. Ayan. So, yun yung context. Si Hannah, during the Israel time, the Old Testament, nagpe-pray siya ng magkaanak siya. 'Di ba? Kasi, si Hannah ay barren year after year. Parang ang barren ata ay bao sa Tagalog. 'Di ba? Barren. And, excuse me, each year, she and her husband, Elkanah, went up to Silo to worship and sacrifice. So still, even though she's waiting, nandun yung faith niya na ibibigay ni Lord through worship and sacrifice. And ang context nito, during these yearly visits, Penanaya, or Penina, yung wife nung husband niya, kasi dalawa yung wife nitong husband niya, 'di ba? Si Hannah at saka si Penina. So, lagi siyang minomok and pinoprovoke na wala siyang anak. Kasi during noon time na pagka wala kang anak, tapos medyo may edad ka na, kakaiba sa'yo. 'Di ba? So, nakita niyo yung context na itong si Hannah, naghihintay, magkaanak. Tapos, during the process, anong nangyayari sa kanya? Kinukutya siya, minamaliit siya, ay wala siyang anak, ay bao yan, ay ganto, ganyan, ganto, ganyan. Diba? So, yung scripture naman, hindi nagbigay ng specific number kung ilang taon siya nag-intay. Pero, sabi sa Bible, diba, year after year, so years talaga yung inintay niya. And you can see that her waiting was long, painful, and ongoing over many years until God finally answers her prayer. And that we will talk about the story of Hannah and her son Samuel. But before that, let us close our eyes and bow our heads as we open this session with an opening prayer. Heavenly Father, we thank you for this day. Truly, Father God, we honor you, glorify you, bless your name. Truly, Lord, your timing, your time, your prayer, your answer to us is always perfect, oh God. Minsan bilang tao lang nagiging mainipin, but Lord, we believe that you will answer all our prayers. Lord, open our hearts and minds as we read your word. Thank you for all the blessings. Thank you for this word, spiritual food that we will intake today. Lord, I pray that you will understand it. Open our hearts, and Lord, as your speaker, Lord, use me mightily and boldly, Lord, to speak your word throughout this morning, Lord. We honor you, we glorify you, bless your name. May we apply this. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. Ayan. So, we're gonna talk about the story of Hannah and Samuel. And kung makikita nyo kanina, di ba, anong theme? Faith that waits. Well, ayan, paghihintay. Ang pananampalataya ay may kasamang paghihintay. 'Di ba? So, first is, sabi nga dito, so sa 1 Samuel yung ating 1 Samuel yung ating main chapter. So, sabi dito, so it went on year by year. 'Di ba? I just want to thank you that. Year by year, as often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore, Hannah wept and would not eat. Diba? So, si Hannah went on year after year ng pagiging barren, pagiging bao. And often, she went up to the house of the Lord. She used to provoke her. So, yung mga tao doon, even yung
asawa kasi dalawa yung asawa nung husband niya, si Hannah at si Shenina, 'di ba? So yung si Shenina, minomock siya, kinukutya siya na wala siyang anak, 'di ba? Kaya si Hannah, therefore Hannah wept and would not eat. Umiyak si Hannah, 'di ba? Talagang sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng anak, 'di ba? So sa buhay mga mentors, waiting is kasama talaga may pain dyan. Tama ba? Waiting with pain. And some of us think na problema yon, di ba? Na syempre pain, masakit. And alam nyo mga mentors, ang paghihintay, masakit talaga. Di ba? But I just want to encourage you today that waiting often comes with pain, doubt, and pressure from others. Nakakikita nyo ba or na-visualize nyo ba na when you are waiting for something, when you are waiting for God's prayer, pinipressure ka ng tao na gumawa ka ng iba or like pinapressure ka na hindi na tutupad din ni Lord yung prayer mo. Ay, ilang taon ka na nagpe-pray ng sasakyan, ng first car, bakit wala ka pa din sasakyan? Totoo ba yan? Diba? So, minsan, nape-pressure tayo. And, nagkakaroon tayo ng self-doubt na, baka hindi para sa akin to. Diba? Or di naman kaya, pain talaga, kasi masakit maghintay. Diba? Pero mga mentors, ito, sabi dito sa Proverbs 13:12, hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life. Diba? So, mentors, today, diba, ang application for us is instead of letting the pain of waiting harden our heart, bring our tears honestly before God. Diba? Kasi, yes, sa buhay, masakit talaga maghintay. Pero, if i-associate mo yung sarili mo na masakit, na doubts, na pressure, hindi ka makakausad, or yung attitude mo, magiging impatient toward dun sa pinapanalangin mo. And maybe, may itinuturo sa'yo si Lord, that's why hindi niya pa yun ibinibigay. Minsan, dahil napapangunahan tayo ng objections or ng opinion ng ibang tao, na may pressure tayo. Pero mentors, yung timing ni Lord is always perfect. And alam nyo ba mentors, if you are feeling this way, just lift it up to God because God can make those tears, those painful or heartaches, diba? He can let that pain away, diba? So, sabi nga, pag may una kang gustong sabihan, wag si mentor or wag yung ka-close mo, si Lord talaga dapat. I-lift up mo kay Lord yung hinanaing mo. Kasi katulad ni Hannah, kanino ba siya na umiyak? Hindi naman sa asawa niya, hindi naman sa ka-close niya, hindi naman sa parents niya. Kanino siya unang umiyak? Kay Lord. Diba? So sabi dito, ayan. And second, yan. Sabi sa 1 Samuel 1:10-11, she was deeply distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. Ayan, kakasabi ko lang. Diba? So si Hannah, nag-pray siya kay Lord kasi she was deeply distressed. Na-stress na siya kasi nga wala siyang anak tapos kinukutya pa siya. Ang una niyang ginawa, think of this mga mentors. Ang una niyang ginawa is prayed to Lord and wept bitterly. Yung bitterly dyan is hindi yung naiinip siya. Ibinuhos niya yung pag-iyak niya sa Panginoon. And sabi dito, and she vowed and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall touch his head. So, tignan yung transition from 10 to 11. Ba, nagpe-pray dito, umiiyak. And, sabi nga dito, Lord, if pagkakalooban mo ako ng anak na iyong tagapaglingkod, yung anak kong ito
ay ibibigay ko sa iyo maglilingkod all the days of his life. Diba? So mga mentors, may pinagpe-pray tayo, pero at the end of the day, sana yung pinagpe-pray natin is to glorify God. Kasi kung nakinig tayo ng training ni Mentor Kinix din kahapon, diba, ano sabi ni Mentor Kinix? Kung may ilalabas kang resulta, hindi yan para maipagmayabang mo. Hindi yan para maging validation mo sa ibang tao. Yung resulta mo is always to glorify God. Diba? Kasi pag ipinagmayabang mo yan, pag ipinariority mo yan, at pag inuna mo yan, pwedeng bawiin ni Lord yan. Diba? In an instant. Yung pinagpe-pray mo, pwedeng bawiin ni Lord. Kasi sabi sa Bible, sabi sa Job, diba? The Lord take it and give it away. The Lord give it and take it away. So si Lord, kayang-kaya niyang bawiin yung mga ibinigay niya sa'yo. Kaya kailangan, if nagpe-pray ka ng results, that is not to be boast about, or that is not to be proud about. At the end of the day, if may resulta ka, magka-resulta ka dito sa IAM Worldwide, ang ending lagi is to glorify God. Na Lord, I am just a steward. I am just a vessel of your goodness, glory here on earth. Diba? Kasi some of us, minsan nadadala kasi ng emotions na pagka nagka-resulta, ayun. Diba? Pero guys, I just want to encourage you na ang ending pa din is to glorify God. And, sabi dito, waiting leads to deeper surrender. Kailangan yung puso mo, mas lalo ka nagsusurrender kay Lord pag naghihintay ka, hindi yung lumalayo ka. Kaya tinanong ko kayo kanina, diba, sa question, sa reflection question, ikaw ba pag hindi nasunod yung prayer mo, lalayo ka ba kay Lord or mas lalo kang lalapit? Sana yung puso natin mas lalo tayong lumapit. Sana yung puso natin mas lalo nating hanapin si Lord. Kasi sa mga panahong ganito, ang una mong kailangan lapitan si Lord. Diba? And, sabi dito, faith in waiting is not just about asking. It's surrendering our desires to God's will. Diba? Kasi some of us, baka nananalangin ka din. You see God, you see Lord as an ATM machine, as a genie, na pagka binigay na ni Lord sa'yo yung pinagpe-pray mo, wala na. Maybe, bakit hindi niya pa binibigay? Gusto niya na ayaw ka niya maging ganong tao, na pagka nasunod na yung gusto mo, mawawala ka na sa kanya. Diba? So, faith in waiting is not just about asking. Kasi kung you see faith na umihingi ka lang, kung bakit ka naghihintay, kasi may hinihintay ka din kapalit, ay nako, yung mindset mo about faith is mababaw pa. Faith is surrendering our desires to God's will. Na naniniwala ka na mas maganda yung plano ni Lord kaysa sa plano mo. Diba? Kaya nga ako, mentors, na-realize ko din yan nung nandito ako sa business, diba? Na may plano akong akin, na sabi ko after graduation, kuha lang ako ng experience, tas after experience, mag-abroad na, or di kaya sasampa na sa cruise ship, diba? So yun yung plano ko. Yun yung my plan. Pero iba pala yung God's plan. Iba pala yung God's will or God's purpose sa buhay ko. And I know may mga ganyan din kayong pangyayari. And one thing for sure that you need to do is to surrender talaga. Waiting means 100% total surrender. Sunusuko mo na talaga na, Lord, ikaw na ang bahala. Lord, ikaw na, sa'yo na to. Ikaw na po ang bahala. Lead me, O God. Lead me to your purpose. Lead me to your desire. Lead me to your will in my life. Kasi mentor, kung i-insist mo yung gusto mo, if i-insist mo yung plano mo, hindi yan maganda. Mas maganda yung plano ni Lord. Though maganda sa paningin mo, pero mas maganda yung plano ni Lord sa buhay mo. Kaya mentors, think outside the box right now na you need to surrender to God's will. And sabi
Psalms 37:5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Diba? Always commit your ways to the Lord. Ano pa? Trust in Him. Diba? You need to trust Him. You need to trust even though you don't see any results. You need to trust even though you see na parang hindi ka pinapakinggan, sinasagot. Because you need to ask yourself, am I praying only for my gain? Or am I willing to dedicate my answered prayer to God's glory? Diba? So, ano yan, yung lahat ng mga sinabi ko related dyan. Kasi baka hindi pa binibigay sa'yo, kasi nga, ipagmamayabang mo lang, yung glory mo lang yung ma-attain, it's for your gain lang, diba? Ang gusto ng Diyos is maluwalhati siya. Ang gusto ng Diyos, ma-inspire mo yung tao, hindi through pagmamayabang, but through inspiration and motivation to God's glory. Diba? So, if you see your vision board, lahat naman tayo may vision board, tama ba? Kailangan, titingnan mo yung vision board mo, ayan, you need to commit your way to the Lord. You need to trust Him. Diba? So, and mentors, yung paglalagay ng Bible verse sa mga commitments mo or sa mga pinagpe-pray mo, it's not just about any quote or Bible verse. You need to apply. You need to obey. Diba? Hindi yung basta mo lang nilagay. Diba? You need to obey. Kung ano yung sinasabi ni Lord, yun yung dapat mong gawin. Diba? And, ito, sabi nga sa 1 Samuel 1:20, talo na tayo. So, ito na ang nangyari sa buhay ni Hannah. Diba? Ang ganda lang ng story na ito kung babasahin niyo yung buong chapter ng 1 Samuel, chapter 1, na si Hannah na naghintay ng taimtim, ng hindi nainip at umiiyak lang sa Panginoon. Sabi sa 1:20, and in due time, Hannah conceived and bore a son, and she called his name Samuel. For she said, I have asked for him from the Lord. Ang ganda lang isipin na worth it talaga pag hinihintay mo yung prayer. Worth it kung hindi ka maiinip. Worth it kung hindi mo kukwestiyonin yung timing ni Lord sa buhay mo. Because in due time, in proper time, Hannah conceived and bore a son. And lagi naman natin sinasabi, di ba, Galatians 6:9, and in proper timing and in due time, you will reap a harvest if you do not give up. If you have faith. If you do not surrender. If you do not give up, di ba? If you surrender to God's will, mas masarap yung blessing. And alam nyo ba, yung anak niya na si Samuel, sino ba yung Samuel na yan? Yung si Samuel na yan is not just an ordinary person in the biblical figure. Si Samuel ay naging prophet of the Lord. He became the first of the major prophets after Moses and the spiritual leaders from Israel. And not just that, he is the last judge of Israel. He led Israel spiritually, materially, and politically under God's guidance. And he is the anointer of kings. Siya yung nag-anoint. And kung kilala natin si King Saul and si King David, diba? We know the story of King David. Siya yung nag-anoint sa or kay Haring David. Diba? So sa madaling salita, he made himself or God made him a key transitional figure in the history of Israel. So what can we learn from the birth or from the conceiving of Hannah to Samuel? That God answers prayers in His time. Huwag tayong mainip. And his life demonstrates that dedication to God from the start leads to a powerful legacy. Yung nanay niya hindi nainip. Diba? Yung nanay niya taimtim na nananalangin. Naniniwala ba kayo mga mentors na there's power in prayer?
Type to nga in the chat box if you believe that there's power in prayer. Diba? Huwag kayong mananawa manalangin because hindi lang ikaw humihingi, you are having a personal relationship with the Lord. Kaya mentors, and ang nangyari kay Samuel is that his ministry shows that God raises leaders to accomplish His purpose when His people are ready. Diba? So, sa madalit salita, si Samuel was the miracle son of Hannah who grew up to be a prophet, priestly leader, the judge of Israel, and the one who anointed kings, shaping the future of God's people. Itinalaga siya ng Panginoon. Diba? So, napakaganda ng nangyari sa generation ni Hannah. So, mentors, may pinagpe-pray ka, huwag ka mainip. Kasi malay mo yung pinagpe-pray mo, yan ang mag-shape, yan ang humubog sa mga henerasyon na darating. Yung pinagpe-pray mo ang maging legacy mo, na kahit mamatay ka, or kahit one day we will soon perish away, diba? We will perish. Yan yung pag-uusapan in the years go by. Diba? And sabi dito, God answers in His perfect timing. Perfect ang time ni Lord. Hindi labis, hindi kulang. Actually, yung blessing pala ni Lord, hindi kulang, kundi perfect at labis umaapaw yung blessing na kayang ibigay sa'yo ni Lord. Kaya don't settle for less. Don't settle na, ay, okay na ako dito. Hindi na ako mananalangin. I'm good with this. Mentors, don't settle for that. Kasi God gave you or implanted you every potential to break your limits and to glorify Him and to wait for His perfect timing. Or maybe nagpe-pray ka, Lord, kailan kaya ma-unleash yung aking full potential? Ayun, di ba? Nagpe-pray tayo ng ganon. Lahat naman tayo nagpe-pray ng ganon, di ba? Huwag kang mainip. Kasi may proseso kang pagdadaanan. Di ba? Nagpe-pray ka ng Lord, sana po gumaling ako sa ganito. Alam mo, ang ibibigay sa ni Lord, problema. Ang ibibigay, hindi problema, ang ibibigay sa ni Lord, challenges. Let's say, nagpe-pray ka ng strength. Lord, I pray for strength. Kailan mo ako bibigyan nito, Lord, para lumakas ako? Ang ibibigay sa ni Lord, challenge para ma-overcome mo yon, para mas tumibay ka. Pansin nyo ba yon? Kaya be ready for that. If you are waiting na, Lord, pe-pray ako ng ganitong blessing. Alam mo yung challenge na bibigay sa ni Lord? Maghintay ka. The Lord will challenge you or will test you in patience. Diba? So, we need to see those things na perfect yung time na ibibigay ni Lord sa atin. Perfect yung blessings na ibibigay ni Lord sa atin. Kailangan kasi maging tamang tao ka muna bago ibigay ni Lord yung blessings. Paano pag yung puso mo taliwas pa? Paano yung puso mo may bahid pa ng kamalian? Nang pag ibinigay niya yun sa'yo, ano gagawin mo? Diba? Kaya may mga blessings din na nangyayari sa akin na thank you Lord. Yun talaga. And mga mentors, always have a grateful heart and a gratitude mindset. Nabubulol ako. Gratitude mindset and a grateful heart. Diba? Because a grateful heart and a gratitude mindset will always appreciate everything no matter how small or big it is and no matter how good and bad. You will always appreciate those small things and you will wonder one day ang smooth ng process mo kasi hindi ikaw yung taong mareklamador, hindi ikaw yung taong bugnutin or hindi naman ikaw yung tao na maiinipin. You're just always waiting for God's perfect timing. And sabi dito, God's timing may not match ours, but His answers are always right and purposeful. Tama ba? Yung timing ni Lord, maybe, katulad ko na lang mentors, nagpray ako, actually nakalagay sa vision board ko talaga na yung Sapphire is tapos ko na at the end of March 31, diba? Pero anong date ibinigay ni Lord? Actually nag-recommit or tawag dito,
nagre-write pa ako ng vision board ko na nung month ng June, sabi ko tapos na ng month ng July yung Sapphire, pero ibinigay ni Lord month of August. And naniniwala ako perfect timing yun. Kaya sa atin mentors, nagpe-pray tayo, huwag kang mainip. Diba? Maybe some of you praying for weeks, months, years, maybe years, diba? Pero huwag kayo mainip. Lahat ng taong naghihintay, maganda ang kapalarang nag-aantay. Diba? Maganda. Abraham, ano nangyari? Naghintay ng 25 years bago ianak sa Isaac. Sino pa? Even our Lord Jesus Christ, He waited for 33 years to fulfill His responsibility bago siya mapako sa krus. Diba? Actually, hindi pala 33 years kasi 33 years old siya nung ipinako sa krus. So, He started the ministry at the age of 30. 3 years siyang nag-intay. Diba? So, let that for us be a role model din na wala talagang nangyayari or iba kasi yung sarap. Iba yung sarap kapag inintay mo, 'di ba? Mas masarap yung blessing pagka alam mo una-una pinaghirapan mo, pangalawa ibinigay sa'yo ni Lord ng tama. Kasi let's say, kaka-join mo pa lang, tapos nag-suffer ka nang wala kang ginagawa. Ano kayang mafe-feel mo? Siguro full of doubts ka din na, ala, deserve ko ba to? Wala, ganito. Yun yung tatanong mo. Diba? Pero, if nag-suffer ka, in God's perfect timing, diba? Sasabihin mo talaga, ang sarap, worth it, Lord, thank you for this. Diba? So, yung ginagawa ni Lord sa buhay mo, may ginagawa pa siyang miracle. Don't ever question God's miracle power in your life. Kasi may ginagawa pa siya sa yung hindi mo nakikita. Kasi tayo, ang gusto lang natin yung may visual. Ayan, bilang tao, ang gusto natin may visual, yung may nakikita. Si Lord kung gumawa, hindi mo nakikita. Diba? Kaya mga mentors, His answers are always right and purposeful. May dating, may meaning, may sense yung ibibigay ni Lord sa'yo. Kaya don't ever question God's authority din in our life. Ang sabi dito, sa Habakkuk 2:3, for still the vision awaits its appointed time. Lahat ba tayo may vision? Lahat ba tayo nilagyan ni Lord ng vision? Di ba lahat tayo may vision? Lahat tayo may implanted vision na iniligay ni Lord sa atin. So yung vision na yon, sabi ni Lord, it is finished, tapos na, yan na yung magandang nakalaan ko para sa buhay mo. Di ba? It hastened to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come, it will not delay. Diba? It will surely come. Darating yan, huwag kang mainip. Mentor Hazel, Mentor Ayla, Mentor Junlex, Mentor RG, huwag kang mainip. Diba? Darating yan. Kasi alam nyo ba, mentors, pagka ipinilit mo yung gusto mo na hindi naman sa will ni Lord, pansin nyo, pangit yung mangyayari. Yes, maganda sa una, pero pangit sa ending. Diba? Pero, kung talagang taimtim mo, pinanalangin siya, alam mo, if it seems slow, tingin mo parang ang bagal, tingin mo parang pagong yung panalangin. Lord, gusto ko yung panalangin ko parang rabbit, pero bakit ang binigay mo parang pagong? Di ba? Pero sino mas may quality sa dalawa? Di ba? Yung rabbit, mabilis nga nakarating, pero yung journey niya, yung process niya, 'di ba? Mabilis din. Pero itong sa pagong, 'di ba, yung process niya, yung progress niya sa pag-iintay, lahat ng challenges, lahat ng mga trials dumaan sa kanya. 'Di ba? And gusto kasi ni Lord consistent tayo. Ayun, consistent ka dapat sa pananalangin. Kung may hinihingi ka, consistent ka dapat yan. Kasi may mga kilala akong tao nananalangin
Tapos nung nainip na, hindi na siya pinanalangin. Parang inaccept na lang yung fact at yung destiny na, ala, baka hindi nga ito bigay ni Lord. Huwag mong hayaan na yung pinapanalangin mo ngayon is itigil mo. Huwag. May tinuturo sa'yo si Lord. Patient. Yan. And tayo, lahat tayo may vision. Don't settle for less. Lahat tayo may magandang vision na inilagay si Lord sa atin. Yun yung tignan mo. Yun yung nag-a-await sa'yo. Di ba? Yun yung patutunguhan mo sa buhay. Pero bago ka mararating dun sa patutunguhan, marami ka ding pagdadaanan. Di ba? Kaya, and some of us kasi, yung pagdadaanan, parang tinitink na siya as ending point, as objective. Alam niyo mentors, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, don't think of it as an objective. Think of it as an obstacle. Pag sinabing obstacle, 'di ba? Pagdadaanan mo lang. Ano yung obstacle course, 'di ba? Playing field mo lang. Pagdaanan mo lang 'yan kasi may learning process sa lahat ng bagay. So ayan mentors, napakaganda nito. Habakuk 2:3. Kailangan maging life verse sa iyo to na the vision awaits its appointed time. Lahat tayo may inilagay si Lord sa atin na appointed time natin. And alam nyo ba si Lord, nalimutan ko lang yung verse, pero si Lord, maybe kasi sa atin, ay ito na yung kapalaran ko, ito na yun, forever na akong mahirap, forever na akong walang mangyayari sa... Pansin nyo ba yung sinasharean nyo ng business? Ako, sa Antipolo, nung namusakal ako nung grand opening, nung umaga, may nasharean ako. Sabi niya, ay, hindi ko na kailangan yan. Hanggang dito, alam ko, yung buhay ko hanggang dito na lang, okay na po kami dito. Tingnan niyo yun. Ikaw ba gusto mo yung ganong buhay na kontento ka na lang, na hindi ka na nakarao sa buhay? Mga mentors, malaking plano ni Lord. And mga mentors, nakalagay sa Bible, God can rewrite your destiny. If sa tingin mo, if sinabi ng magulang mo sa'yo or ng kung sino man na wala kang patutunguhan, hanggang dyan ka na lang. Mga mentors, God can rewrite your destiny. God can rewrite your future. Diba? Kaya don't settle for less. Diba? And sabi dito, God has a perfect timing. Never early, never late. It takes a little what? Patience and faith, because a faith like a mustard seed can move mountains. Alam niyo yun, yung mustard seed, yung buto ng mustasa, sobrang liit lang nun, parang ano siya. Yung, ang alam ko, yung buto ng mustasa parang kasing liit ng butas ng karayom. Correct me if I'm wrong. Pero ganun siya kaliit. Pero sabi ni Lord, a faith like a mustard seed can move mountains. Mentors, it takes a little patience and faith. Kailangan mo lang magtiyagang mag-intay. But it's worth the wait. Diba? So don't question God's timing sa buhay natin. And ayan, yung main verse or life verse din na laging sinasabi. Alam ko, sinabi to ni Mentor Heisel, di ba? Yung Isaiah 60:22. Di ba? So, sabi dito, the smallest family will become 1,000 people and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I, the Lord, will make it happen. New Living Translation. Isaiah 60:22. Diba? So, ang ganda ng context na yan kasi I think this is the time nung exile din ang Israel. I think sa Babylon or sa Persia, correct me if I'm wrong. Diba? Exile. Pero sabi ng Panginoon kay Isaiah sa nation ng Israel, the smallest family will become 1,000 people. If you are praying for a group network or for a big network, diba? Kung ikaw nung nagsisimula ka sa IM Worldwide, maliit yung grupo mo, or nung sa mga events, isa ka lang, dalawa lang kayo. Pray for this because the promise of the Lord, even the smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. In God's perfect timing,
He will make it happen. And nothing shall be impossible with the Lord. Maybe ikaw nagpe-pray ka, sana po yung group ko maging katulad ng MVP or ng Blast na ganun kalaki. Don't ever let your prayers and dreams die because of self-doubts, because of self-limiting beliefs. Wag. Because even the tiniest group will become a mighty nation. Patingnan mo nangyari sa Israel ngayon. 'Di ba? Kahit sobrang liit niyang nation, pero hindi kayang ipabagsak ng mga nation na nakasakop sa kanya. 'Di ba? Yung even is Iran, Iraq, Saudi, 'di ba? Egypt, Syria, 'di ba? Galit lahat 'yan sa Israel. Pero anong sabi ni Lord? Anong promise ni Lord? Even up to this present time, even the tiniest group will become a mighty nation. Hindi nila kayang ipabagsak ang Israel. 'Di ba? At the right time, the Lord will make it happen. So mga mentors, I just want to encourage you with this. At always the right timing, the Lord will make it happen. Huwag kang magsawang maghintay. Darating din yang pinapanalangin mo. If nagpe-pray ka bago matapos yung year, mag-suffer ka yan, si Mentor Hazel, si Mentor Ayla, you are next, mag-suffer kayo, di ba? Ibibigay yan ni Lord, o kami ni Mentor June Lex, di ba? After supper, what's next? Di ba, Ruby? O, nagpe-pray kami, di ba? So, wag kang mainip. O, di naman kaya, nagpe-pray ka ng first car. Bago matapos yung year, Lord, pagkalob mo yung first car ko para magamit ng grupo, para makapag-inspire ng marami, at higit sa lahat, para mag-glorify ka. Diba? So, mentors, huwag kayong tumigil pananalangin. Diba? So, prayers is real powerful. Kaya, nakaka-amaze lang din yung paggawa ni Lord sa buhay natin. Diba? Naniniwala ako, mentor, may magandang mangyayari sa buhay natin bago matapos yung taon. Kaya wag mong isettle yung sarili mo, yung self-limiting belief mo na hanggang dito ka na lang. Ay sige, hanggang retail na lang siguro ako ng barley. Sige, ano na lang ako, barley girl or kaya barley boy. Sa retail na lang siguro ako malakas. Mentors, wag. Ikaw mag-settle dun. Kasi ang purpose naman din natin, di ba, is to build our network because our network is our network din, di ba? So, we want naman a big network. So, paano mangyayari yun? Diba? Unang-una, pray. Pangalawa, kailangan kumilos ka din because faith without action is dead. Di ba? Kasi may mga tao nagpe-pray, pagpe-pray kita, sister, brother. Ang gusto nung sister or si brother, tinapay, tas pinag-pray mo, pagkakalob ka ni Lord, ikaw yung may kakayanang tumulong. Yun yung context nun sa James, di ba? So, faith without action is dead. Hindi lang enough yung prayers and faith mo kung ikaw naman ay tamad. Di ba? Di ba? So, kailangan kumilos din tayo. Kailangan, with hard work, with faith, everything or success will follow. So, ayan. So, alam niyo naman ang drill, di ba? After ng ganito, we have a reflection question. Actually, ang tagal ako. Tumagal ako ng 6:10 na pala. Nag-start ako parang 5:20. 50 minutes. Anyways, ayan. Kasi ang ganda ng topic, it's all about waiting in God's perfect timing, di ba? Na-appreciate niyo ba yung word ni Lord ngayon? Na actually kahit ako habang binabanggit ko yung mga pinagsasabi ko ngayon, natatamaan talaga ako. Kasi there's a moment in time or in my life na nakakainip din maghintay. Diba? Guilty ba kayo doon? Na nakakaumay, nakakasawa, parang ganito na lang lagi. Lord, kailan kaya yung breakthrough? Lord, kailan mo kaya bibigay yung blessings na pinangako mo sa akin? Lord, dito pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko. Kasi sabi ko, sa Barley, sa I Am Worldwide, yayaman ako. Pero Lord, dito kinukutihan na ako. Hindi pa daw ako mayamang. Ilang taon na ako nandito. Diba? Pero, alam nyo ba, na yung miracle and breakthrough ni Lord, in an instant, He can do that. Diba? Kaya, huwag ka mainip. Kung pine-pressure ka or kinukutya ka ng mga kaibigan mo or ng kakilala mo,
Hayaan mo lang sila. Kasi yung number one basher mo, yung number one doubter mo, yung number one dream stealer and killer mo, one day and someday, it will all turns into your fun. Yung dati rating binabash ka ngayon, number one supporter mo na. Diba? Kaya, kung may mga ganon, hayaan nyo lang. Diba? So, pag-pray nyo, di ba? Yun, pag-pray nyo. Kaya ni Hannah, pinag-pray niya lang din. Di ba? So, mga mentors, ang pinaka, ano talaga dito, if you have a faith, kasi all of us have faith, all of us, God implanted a faith to every people. Nasa sayo yan kung paano mo siya papalakihin. Kasi Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Diba sabi sa Hebrews. So ngayon, ayan, napakaganda ng topic. Really, I really appreciate din yung God's word for today. Grabe, diba? So sabi dito, reflection question. First, pwede nyo sagutin ng in general. Pwede nyo sagutin ng pili kayo ng isang topic, tapos dun kayo mag-focus. So ngayon, where do you, ano yun? Yung first question, where do you feel like you are still waiting on God right now? Ayan. Number 2, how can you turn your waiting season into a deeper surrender like Hannah? And number 3, do you trust that God's timing is in due time even if it's not your timeline? Diba? Ito, actually natamaan ako dito, kakabasa ko lang. Binasa ko ulit. Di ba? Kasi nakalagay talaga sa ano ko, sa vision board ko, Sapphire, March. Tapos May, Ruby. Pagdating ng May, June, July, ata August, Emerald, tas birth month ko, Diamond. Di ba? So, hindi na timeline. Kung susundin yung timeline ko, wala na. Kumbaga, past my timeline. Pero, do you trust that God's timing is in due time? So, ayan, I will give you 1 to 2 minutes to internalize, to reflect, to analyze, and to feel the moment, pray for it, kung ano yung sagot nyo dito. I'll give you 2 minutes and you can volunteer naman. Ayan, 2 minutes mentors. Wait lang. Sesend ko sa GC. Ay sige, sesend ko sa GC para ano. Send ko sa GC.